And I want to welcome each and every one of you. And as I preach to you today about motherhood, about being a mother, allow me, mga kapatid, to say that motherhood involves a special communion with the mystery of life. Ang isa pong ina ay isa pong nilalang, mga kapatid, na bagamat siya'y nag-asawa, ay hindi na po siya otomatiko ina. A husband and a wife is married, mga kapatid, and that's not necessarily make the woman a mother immediately. And yet, when the Lord allows the man and the woman to become one in the flesh at nagkakaroon po sila ng supling, ay nararamdaman ng isang ina yung tibok ng puso ng isang nilalang sa kanyang sinapupunan. The mother is filled with wonder with this mystery of life. At ito po, mga kapatid, and understands with unique intuition what is happening inside her. Ang isang ina na matapos po siyang makasal, mga kapatid, at isang dibdib sa kanyang asawa, at siya po ay magkaroon ng supling, ay alam niya po ang magandang nangyayari sa kanyang katawan. At from a wife, siya po ay nagiging mother dahil siya ay nagdadalang tao na po. And what's happening to her inside, she feels clearly. In the light of the beginning, the mother accepts and loves a person that the child she is carrying in her womb. Naiintindihan niya na itong bagay or ito pong supling na lumalaki sa kanyang sinapupunan ay binigay na regalo ng Diyos sa kanila. And we will today study, hallelujah, something about motherhood, about godly mothers at that. Sa umagang ito, atin pong tatalakayin ang tatlong mga ina na makikita natin sa Bible na meron silang karakteristik na halos pare-pareho, at lahat po sila merong mga tinatawag na mga karakteristik that resulted to reward and award and a highly blessing that the Lord gave to them as reward in the end. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Namely, Jochebed. Si Jochebed ay ina ni Moses. Pangalawa ay si Ruth, naging asawa ni Boaz. At ang huli ay si Jesus, na meron siyang ina, ang pangalan po ay si Maria. Mary, the mother of Jesus. So, three mothers na ating pong dadaanan sa umagang ito. First, of course, is Jochebed. Jochebed in the Old Testament, as you all know, was a faithful Hebrew woman married to Amram. Meron po siyang asawa, ang kanyang pangalan ay si Amram, and they were parents to 3 children. Sila po ay magulang ng 3 mga anak, si Miriam, si Aaron, at ito pong si Moses. Ito po ay marahil na panood nyo po sa palabas na Prince of Egypt, at isa po sa magandang mga pelikula na makikita natin at mapapanood na hango po, kinuha talaga nila yung paggawa ng pelikula sa Biblia, na kung saan ito pong si Jochebed ay nabuhay sa panahon na mapanganib. Hindi po pwede silang manganak ng lalaki sa panahon na yon. Dahil ang Israel, mga kapatid, na alipin ng mga Egyptian ay lubha pong dumadami. At ang sabi ng mga Egyptian, meron tayong dapat na batas na pairalin, at pinairal po nila ang isang pangit na batas na lahat po ng mga ipapanganak na sanggol mula nung panahon na yon na lalaki ay lulunurin at papatayin. Wala pong bubuhayin mga lalaki na mga sanggol sa panahon na yon sa Egypt, habang sila po ay supil at alipin ng bansang Egypt. At paano po si Jochebed ay buntis sa panahon na yon, at mayroon po siyang daladala na nagdadalang tao po siya, at ito po nga ay eventually nakilalang si Moses. At katakataka pero totoo, Jochebed's place in salvation history and her renowned courage are centered on the fact that Moses was born
during the reign of Pharaoh, this Pharaoh, probably Ramesses II, who, in order to protect his power, sought to ensure that no male Hebrew child during that time lived. Gusto niyang parang population control. Namamaga na yung populasyon nitong mga alipin natin, kailangan kontrolin. Kaya lahat po ng sanggol doon ng lalaki ay dapat pong patayin. At ito po'y lulunurin, mga kapatid. And Jochebed's plan to save Moses is the first stage of epic tale of God's glory revealed in Exodus 2, 1 to 10. Kung niyo pong babasahin, mga kapatid, makikita niyo ron kung paano po ginawa ni Jochebed na iligtas ang kanyang anak. Nung ito po iniluwal niya, tinago niya po ng 3 buwan. Samantalang dapat po ito po ay pinapatay na po. Pero hindi po siya pumayag. Jochebed's story is the story of a woman who has even worried about someone she loves. Isang bata na iyong iluluwal at may batas sa iyong bansa na hindi pwedeng mangyari ito. At kung lalaki pa man din ang lalabas, ay papatayin pa to. And of course, but true to every woman who will realize that she does not have much power or might to control the outcomes of the lives of her loved ones. Ganon din po sa panahon natin ngayon na marami pong nangyayari sa paligid na hindi po kontrolado ng mga nanay ang mga buhay-buhay ng kanilang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga anak mismo. Hindi po nila kontrol. Tulad po ni Jochebed, hindi niya kontrol ang mangyayari sa kanyang anak. Ngunit ang ginawa niya, mga kapatid, Jochebed kept her child for 3 months despite the command to drown all newborn babies. When the time came, the best she can do was to put him in a basket and float him, hallelujah, in the Nile River and hope and pray. Hallelujah. Wala na po siyang magawa kung hindi ilagay sa isang lumulutang na lalagyan, na basket, ang kanyang sanggol na pagkaliit-liit para ito ay paanurin na lang at siya'y nanalangin. Nagpray po siya na maging ligtas ang kanyang anak. Kung nakita niyo po yung pelikula at sasabihin niyo, bakit parang meron pang mga buwaya dun sa ilog na yon, pinaganda na lang sa pelikula. Pero kung pag-aaralan niyo po ang history, ang Nile River po, hindi po ito ordinary river na parang magandang river at wala na pong nakatira mga mababagsik na hayop dun. Meron po na mga crocodile crocodile, mga kapatid, instead of alligators. Mamili po kayo, magkamag-anak po yon. Pero ang nakatira ron ay yung tinatawag na Nile crocodile. Meron pong mga buhaya po doon sa ilog. Kaya hindi po yan basta-basta parang safe na lugar na hindi naman mapapanong aking anak kasi wala namang mga mababagsik na hayop or mga anaconda o mga piranha or what. Pero panahon na yon, mga kapatid, ay buhay na buhay po ang mga hayop tulad ng mga buhaya. And yet, mga kapatid, wala po siyang magawa. She hoped and prayed that the child be safe. Jochebed has no inkling that her sweet infant would grow into the prophet God used to free Hebrew nation from slavery. Hindi niya alam na itong batang ito na kanyang niligtas at ipinagkatiwala sa Diyos, ang gagamitin mismo ng Diyos na tagapagligtas, mediator, prophet, para ang Israel mawala sa slavery galing sa mga Egyptians. At hindi niya rin alam that she neither knew that God would step in shortly after the basket touched the water. Can you understand the situation? Pagkalagay niya sa tubig, wala siyang kaalam-alam. Nandoon na ang mata ng Panginoon. Nandoon na ang pag-alaga ng Panginoon sa napakinggan lang natin na nailapag yung sanggol sa tubig, mga kapatid, para palutangin, paanurin, ay nandun na po nagsimula yung pag-iingat ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! At
And the Lord provided protection. The Lord provided, even allowed her to continue to nurse him. Katakataka pero totoo, nung inanod po si Moses, o yung bata, wala pa pong pangalan, o yung inanod po, ito po'y umabot mga kapatid sa lugar na katakataka pero totoo, hindi po, anong tawag doon, yung sa bangka na gumanon, bumaliktad. No? Lumutang na pagkaayos-ayos, walang problema, at umabot po doon sa lugar na kung saan inabot po yung isang babae, ang tawag sa Bible ay anak ni Paraon na babae. At sa panahon na yon, ang anak na ito ay ang pangalan po, mahirap bigkasin, Hatshepsut. Yung po ang pangalan nitong babaeng ito. Can be said as princess kasi anak ng Paraon. Naligo siya sa ilog. At tamang-tama dumating po itong pinalutang ni Jochebed na may bata sa loob. At nung nakita ng babae at ang kanyang mga alipin, ay natuwa siya. At katakataka pero totoo, nagmamanman yung kapatid ni Moses na babae, si Miriam. At sa tamang panahon, tinanong niya yung babae, "Ma'am, gusto niyo ba po magpakilala po ako sa inyo ng mag-aalaga dito sa nahanap niyong sanggol?" So, kung baga mga kapatid sa script o sa kwento, parang yung mag-anak hindi pumapayag na yung bata mamamatay lang. Kundi handa na sila sa mga susunod na hakbang. Kaya ang tanong nung batang si Miriam, o babaeng si Miriam, dun sa reyna, or dun sa prinsesa, "Ma'am, handa na ba po kayong magpatawag ng isang nurse o isang mag-aalaga para sa kanya?" Samantalang meron naman pong utusan yung babae na kasama doon habang naliligo siya doon sa Nile River. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maganda pag tayo mag-soul winning, yung ating pong pakikipag-usap ay hindi po natin bibigyan ng pagkakataong humindi yung ating kausap doon sa ating panukala. Dahil kung tayo magsishare ng salita ng Diyos, ang panukala natin maganda tungkol sa mabuting balita. Yun po ang aking nakita dito. The Miriam will not accept no for an answer. Palakpakan po natin, Lord. Yung kanyang tanong, ginawa niya sa pamamaraan na ang nakakuha doon sa bata, hindi. Yes po talaga ang sagot. Kaya sinabi niya, "Yes, ihanap mo ko na mag-aalaga dito sa batang aking nasumpungan dito." At of course, ang pinakilala niya, yung nanay nila, no? Nung bata, si Jochebed. Naintindihan niya yung kwento? So here comes Jochebed, introduced by Miriam to the princess. At ang sabi nung prinsesa, "Sige, alagaan mo, akong bahala mag-finance." So here she is, ang tunay na nanay, siya pa ay binayaran para gawin yung dapat niyang ordinaryong ginagawa sa kanyang sariling kapakanan kung hindi nagkaganon. Nakukuha niyo mga kapatid. Katakataka pero totoo, she was paid to do what she was to do normally kung in normal circumstance. Pero dahil ito'y napunta dun sa kamay ng Egyptian, naalagaan niya pa rin yung anak niya, binayaran pa siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maganda itong kwentong ito dahil all she knew when she relinquished the baby in the basket is to the mighty Nile was the act of faith and surrender. 3 things that I observed. She has humbleness. She has a humble heart and a servant's heart. Mapungkumbaba itong si Jochebed. Pangalawa, she cling to God. Siya po ay kumapit sa Panginoon. Bagamat hindi niya alam ang mangyayari, pero ang sabi niya, "Panginoon, ikaw na ang bahala sa aking anak na ito." Pinangalan ng Moses ang bata dahil ang ibig sabihin ng Moses, from the water.
galing sa tubig. Palakpakan po natin ng Lord. At alam natin, punong-puno ng pananalangin si Jochebed. Kayo na mga ina dito sa lugar na ito, magpunta sa malayo ang inyong anak, say magkaroon ng camp meeting or magpunta ng project. Minsan kaalis lang, parang nag-aalala na kayo. Ito pa na si Jochebed na pinalutang yung kanyang anak. Hindi kaya niya inisip, no kaya tumaob yun? Ano kaya ma-shoot doon sa bunganga ng buhaya na yung itong anak namin? O mapunta sa talampas sa waterfall? Ano kaya mangyayari? Nandoon yung pag-aalala. Kaya nandoon talaga yung prayer. She is humble, number 1. She cling to God, number 2. And thirdly, she prayed, Lord, kayong bahala sa Kanya. And she was rewarded. Ginantimpalaan siya ng Panginoon. Alam natin na lumaki si Moses, Prince of Egypt. Kapatid niya, lumalabas yung magiging hari. Kaya nga Prince of Egypt ang sabi. Natutunan niya yung mga customs and tradition. Lumaki siya, mga kapatid, in other words, na marangya. And yet, ang plano ng Diyos sa kanya, maging instrumento para maligtas ang Israel mula sa pagiging alipin. This godly mother was rewarded. Moses grew up to be leader, prophet, mediator, transforming them from enslaved people into a nation. Naging bansa ang Israel, samantalang ginamit ng Diyos itong batang ito na lumaki sa palasyo ng paraon para maging tagapagligtas at propeta at mediator, tagapagitna ng Diyos. Ikalawa, mga kapatid, ay si Ruth. Si Ruth, mga kapatid, ay isang Moabite, and who married a Hebrew man, an Israelite, whose family migrated to Moabite territory to seek relief from famine. Bakit kailangan itong si Ruth lumipat mula sa Israel patungo sa Moab? Kasi tuyot, walang makain sa lugar nila. Kaya doon po sila nagpunta sa meron na makakain. Ruth's husband, his brother, and his father died in close succession, leaving Ruth as her sister-in-law and her mother-in-law, Naomi, bereft and at risk of living in poverty. Kataka-taka pero totoo. Lahat po ng asawa nitong magmamanugang ba? Or yung manugang, si Orpa at si Ruth, namatay yung kanilang asawa. At si Naomi, of course, unang namatayan ng asawa, lahat sila widow. So dahil wala namang po-provide sa kanilang pangangailangan, mapupunta sila sa kahirapan. Kaya ang sabi ni Naomi, Orpa, bumalik ka na lang kung saan ka nanggaling at mag-asawa ka na lang. Bagamat napamahal si Orpa sa kanyang biyanan, tama ba? Tama, kay Naomi, ay kailangan po siyang napilitan siyang umalis at humanap ng bagong asawa. Pero kataka-taka pero totoo, dito kay Ruth, ang sabi ni Ruth ay ito, huwag mo kong paalisin sa kung asan ka. Where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people. Your God shall be my God. Yan po ang maganda. Bagamat anong meron kay Ruth? Ano kayang kaalaman niya para maghanap buhay to provide for Naomi and herself, knowing that they are all widows? Wala na po silang asawa dahil nangamatay nga sabay-sabay. Kataka-taka pero nangyari. Ruth, her sister-in-law and mother-in-law, and Naomi bereft at the risk of living in poverty. When Naomi offered Ruth the freedom to remain in her own nation rather than follow Naomi back to her homeland, Ruth chose, hallelujah,
to be faithful to Naomi instead of her kinsmen and in Israel. Later, she wed Boaz and bare a son whose lineage leads straight to the king of Israel, King David. Nagkaroon po sila, mga kapatid, ng supling. Ito pong si Ruth, na pangasawa niya si Boaz, at nagkaroon po sila ng supling. At yung supling na yon, ang pangalan ay Edom. At kung babasahin natin, mga kapatid, yan sa Bible later, ay direct descendant ni King David at ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 1, andun yung humbleness. Tulad ni Jochebed, makita natin ang humbleness ni Ruth. Pangalawa, she clinged to Naomi and Naomi's God. Ito, kumapit siya sa Diyos ni Naomi. Sa makatwid, kung kumapit siya sa Diyos ni Naomi, kumapit na rin siya sa tunay na Diyos. At dahil lumapit siya dun sa pinili ng Diyos na mga tao, napabilang naman ngayon siya sa blessed na mga tao. Praise God. At siya po'y nanalangin. Nag-pray po siya, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa panahon na wala pa si Boaz sa kanilang piling, sila po ay 2 byuda na nagsama. Halos wala pong pag-asa pag ganun. Sa panahon natin, pagka byuda at walang trabaho, walang hanap buhay, umaasa sa ayuda, sa gobyerno, sa kanyang kamag-anak. Pero ito po, umasa po si Ruth sa Diyos. Hallelujah. Nanalangin siya. And so, mga kapatid, the moment of Ruth's decision connects Old Testament to the New. Konektado po yung desisyon ni Ruth nung siya'y nanatili sa piling ni Naomi at sa pagpili sa Diyos ni Naomi, na nadugtungan from Old Testament yung kwento niya hanggang sa New Testament. At bakit hindi? Naging lahi po kasi nung naging anak niya, itong si Edom ay kamag-anak ni Jesse. At si Jesse naman, tatay ni David. At si David ay naging hari ng Israel. So on and so forth, tuloy-tuloy mga kapatid. Kung pagbabasahin nyo yung genealogy, bandang huli, Jesus Christ yung ipinanganak sa lineage, ancestry, genealogy ni Ruth at ni Boaz. Palakpakan po natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! She became an instrument in the plan of redemption and salvation. Sa kaligtasan at pagligtas at tawag dito, tubos ng Diyos sa tao, kasama po sila. And all because she stayed. Siya po'y nanatili. As she did, prophecy began to bloom and come to pass. Nung siya po ay sumunod kay Naomi at sa Diyos ni Naomi, doon po nagsimula na matupad ang mga hula. Boaz and Ruth, son was Obed. Nung sila'y nag-asawa, mga kapatid, at naging mother po si Ruth ni Obed. At si Obed, according to Matthew 1:5, Obed was the father of Jesse and the grandfather of King David, making him the ancestor in direct lineage of Jesus. And clap of praise to the Lord. Last and not the least, mga kapatid, Mary, the mother of Jesus. You have heard about Jochebed today. You also have heard about Ruth, the mother of Obed. That these mothers were godly. These mothers were cling to God and they prayed. Yan po ay isa pong pamamaraan para maggarantiya na yung blessing nga ay papasa mga magulang at papa sa mga nanay natin. At dito si Maria, nung kinausap ng anghel si Maria, announced her selection as God's instrument in Luke 1:31, which says, "Behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus." Ikaw ay pinili ng Panginoon
para ikaw ang magluluwal ng isang bata, ang pangalan, Jesus. And her answer as a humble servant, little lower in the chapter, Luke 1:38, she said and answered, "Behold, the maid servant of the Lord. The maid servant of the Lord, let it be to me according to your word." Be it unto me according to your word. Ang kausap niya, anghel. Ang sabi niya, let it be. Let it happen to me according to what is said. So nagpakumbaba po siya. Tinanggap niya po. She was humble. Hallelujah. Her answer is of a humble servant in Luke 1:38 that says, "Be it unto me according to your word." Number 2, Mary clung to God and His promises. Luke 1:46-47. And Mary said, "My soul magnify the Lord." I magnify the Lord. Si Maria, pinupuri at tinataas niya ang Diyos na buhay. Sinasamba niya. Pangalawa, and my spirit, in verse 47, has rejoiced in God, my Savior. So naroon, mga kapatid, yung pagkapit, mga kapatid, ni Maria at pag-asa niya sa Diyos. She clung to God. And yet, mga kapatid, marami po kayong maririnig. Hallelujah. At mamaya ko yan ibibigay sa inyo. Kaya po nagkakagulo ang mundo ngayon. Kasi, mga kapatid, yung pananampalataya na hindi na po galing sa salita ng Diyos, yung po ang nagbibigay ng problema sa tao. Ang sabi po rito, nung si Maria po ay nanganak na nga at si Jesus ay kanya na pong niluwal, nung nagministeryo si Jesus in his 33rd year, siya po ay nagministeryo, si Maria ay kasama pa rin sa ministeryo ni Jesus through accompaniment of the disciples. Kasama po siya sa mga gawain, itong si Maria, nung si Jesus ay pumasok na sa paglilingkod at pagmiministeryo. At nakita po natin dito, she stayed with the disciple after Christ's death. Makikita natin na kahit namatay na po si Kristo, pinako sa krus, nilibing, nabuhay na namang muli, kasama po si Maria ng mga alagad. Aktibo po siya sa pananalangin. Presente po siya sa upper room sa panahon ng Pentecostes. After 50 days, the death and resurrection of Christ. 50 days later is the day of Pentecost. They were in Jerusalem and they were in upper room. Kasama po rito si Maria. Siya po ay kasama in Acts 1:14. Ang sabi po rito, she received the Holy Spirit in filling at that day as part of the 120 with who tarried at the upper room. Palakpakan po natin ng Lord. Nagpe-pray pa rin po siya. At kung anyo pong bubuksan ng inyong Bible, Acts 1:14, ang huling panahon na minention ang pangalan ni Maria as mother of Jesus. Doon mo lang makikita in Acts 1:14 na kung saan kasama po niya yung mga alagad na naghihintay sa pagdating ng Holy Spirit galing sa Panginoon. Nakapinangako in the book of Joel that in the last days I will pour out my Spirit among all flesh. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Kasama po siyang napuspos. Kaya lang, mga kapatid, hallelujah, yet man made her more than what the scripture portrayed her. Ito po malungkot, mga kapatid. Gusto ko pong tapusin ang ating mensahe na paalala at warning sa bawat isa. Ginawa ng tao si Maria higit sa kung anong sinabi ng Biblia tungkol kay Maria. Siya po ay mapakumbaba. Siya po ay tapat sa Lord. She clung to God and she was prayerful and even received the Spirit of God at the day of Pentecost.
And yet man made religion, hallelujah, made her higher even to Jesus Christ. And I'm sad to mention, mga kapatid, she was made into a goddess. She was made to a sinless person, and she was made supreme. Ever heard about Mother of the Church? Narinig niyo na ba yung katagang ina ng iglesia? Sino ang ina ng iglesia? Yan daw si Maria. O si ano pa? Mother of God. Dito sa Pilipinas, mga kapatid, talagang halos memoryado na po ng tao. Minsan kahit na pinagbabawalan ng Diyos yung pagsasamba sa mga rebulto ni Maria, bakit sinasamba pa rin, lalong-lalo ng mga nakatatanda? Kasi yung mga katuruan dati ay talagang saliwa sa sinabi sa Biblia. Wala pong sinabi sa Biblia na nung si Kristo ay pinanganak ni Maria, si Maria naging Diyosa na. Kaya naman ganun kasi ang isip ng tao, kung si Kristo ay Diyos at yung ina niya, si Maria, so dapat si Maria, ina ng Diyos. O yung po nangyari. Nagkaroon po ng development yung theology ng tao na yung instead na si Kristo yung masamba na Diyos na nag-iisa, pati yung nanay niya naging Diyos na rin. Ang tawag sa kanya, ina ng Diyos. Tahimik na po tayo. Aminin natin sa hindi. Diyan po sa ibang mga parishes, mga kapatid, maririnig pa rin natin. Church ng Lord yun, ha? Church ng Panginoon, pero tila mas mataas pa rin lumalabas si Maria kay Jesus. Ay bakit hindi tataas si Maria? Anak lang ni Maria si Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po tumaas si Maria dahil siya'y ina ni Jesus. Mataas siya bilang ina ni Jesus sa laman. Humiram ang Diyos ng laman mula sa tao sa pamagitan ni Maria. Kaya nagkaroon ng laman ang Diyos. At nung yung Diyos nagkaroon ng laman, ang sabi nga, God with us, Emmanuel, si Jesus, hiniram niya yung laman sa pamagitan ni Maria. O sa makatwid, kung babalikan natin itong Luke 1:42, Blessed are you among women, and blessed is the womb. Blessed is the fruit of thy womb. Ayun. Ang ibig sabihin na tunay na blessed doon, yung kanyang dinadala. Kasi yung dinadala niya, katulad ng sinabi ni Elizabeth, nung binisita ni Maria si Elizabeth at si Elizabeth ay buntis, samantalang matanda na po magkamag-anak po sila buntis si Elizabeth, nung nagsalita si Maria, the baby in the sinapupunan or the womb of Elizabeth leapt. Yung medyo kumilos. Ibig sabihin ay sumasang-ayon na blessed ka nga kasi sa'yo dadaan yung Panginoong Hesukristo. Magiging anak mo siya. Dadaan sa'yo, hihiramin niya yung katawan mo para instrumento ka para yung Diyos maging tao. Pero nung ginawa yung proseso na yan, ikaw na babae, ikaw na si Maria, hindi ka naging Diyosa. Tao ka pa rin. In fact, mga kapatid, naalala nyo, yung Holy Family. Jejomar, Jesus, Joseph, and Mary. Yan po ang Holy Family sa Roman Catholics. At meron po yung rebulto, 3 sila, at niluluhuran, sinasamba ng tao. Kasi nandun naman si Jesus kasama pa yung nanay at yung foster father, okay na rin, sambahin na rin. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, yung unang presente po ang Holy Family sa panahon ng ipinanganak si Kristo, in Matthew 2:11, meron pong mga taong pantas na bumisita sa lugar na yon. I hope you're still listening. Na nagpunta po sila ron para regaluhan ang hari ng Israel. At para siya sambahin.
Ang sabi rito, silang tatlo naroon. Si Jose, si Maria, at si Jesus. Pero ang sabi ng Matthew 2:11, these people visiting Jesus bowed down and worshipped Him. Narinig niyo ko? Nagpunta yung mga tao dahil itapanganak na yung hari ng Israel. And when they saw the star, they will rejoice because that star pointed to where the king was born. So doon sila nagpunta. At nung pumunta sila, nandun si Maria, si Jose at yung anak, nagbow sila, hindi nila sinamba yung hindi dapat sambahin. Ang sinamba nila, isa lang. Sino? Si Jesus. Nakalulungkot mga kapatid. Saan ka naman makakarinig? Sa radyo. Ang sabi nung isang schoolmate ko, hindi ko nababanggitin. Wala naman kaming tinuturo na mga pare, wala naman tinuturo na sumamba kayo sa mga rebulto. Hindi namin tinuturo yan. Radyo, maririnig mo, nagwe-wave sila. Hindi raw sila nagtuturo ng sambahin yung estatwa. Ang tanong, bakit hanggang ngayon, yung church nila, sandamakmak po yung mga estatwa? Mamili ka kung sinong gusto mong luhuran. Nandoon mga kapatid, yung mga San Gabriel, San Antonio, San Juan, Los Angeles Lake, hindi wala, nagkagulo-gulo na. Halos lahat mga kapatid na patron meron doon. Tapos sasabihin pa mga kapatid, wala naman kaming tinuturo eh. Ang nangyayari, nagagaslight po yung mga tao. Tapos sinasabi nila ganito, hindi naman namin tinuturo yan. Kaya lang, yung mga manang, hindi namin mapigilan. Kaya hindi namin matanggal itong mga rebulto sa church. Sa makatwid, hindi po sila sumusunod sa sinabi ng Bible. Sumusunod sila sa sinasabi ng mga naniwala na ng husto sa pagsamba sa rebulto at kay Maria bilang ina ng Diyos. Kaya ang gulo-gulo po ng mundo natin. Church, I tell you, problema po. Nandoon po sinabi, immaculately. Alam mo, Immaculate Heart of Mary. Alam niyo ba yon? Ito po'y katuruan na hindi na kailangan ni Maria, hindi niya kailangan si Kristo. Kasi meron doktrina ang mga Katoliko na si Maria, sinless. In other words, wala siyang kasalanan, hindi niya kailangan ng kapatawaran. Hindi niya kailangan yung tagapagligtas. Sa makatwid, dahil nga siya ay may immaculate heart, malinis. Ewan ko kung alam niyo po ito assumption. Naku, school na naman yan Mga assumption is a doctrine na dahil nga walang nakitang buto si Maria dito sa lupa nung siya'y namatay, sinabi ng mga pare, dumirekta yan mula sa lupa, hindi pa patay, inassume na sa langit. Can you imagine that? Sabi sa Bible, lahat ng tao nagkasala. At dahil lahat ng tao nagkasala, sabi po sa book of Romans, for all have sinned and come short with the glory of God. Here is a doctrine that says, Mary, sinless. At dahil sinless, you don't need salvation. You don't need Jesus. And apparently, because you are even higher than Jesus, because you're the mother of Jesus. Parang ganun yung logic mga kapatid. Pero kung salita ng Diyos ang sasabihin natin, at kahit mismo tanungin natin si Maria, kung siya'y nabubuhay pa, hindi niya tatanggapin ang lahat ng mga sinasabi sa kanya na siya ay Diyosa, siya ay ina ng Diyos, siya ay walang kasalanan. Ang sabi ko pa nga rito mga kapatid, may sinabi po mga kapatid, here yata sa Luke 11:27-28. Nung si Kristo ay naglilingkod na sa ministeryo niya sa lupa at yung kingdom of God pinapangaral niya, meron nagsabi, mapalad ka, mapalad yung dibdib na kung saan doon ang galing yung gatas na naging pagkain mo, kaya ikaw ay lumago ng ganyan. Anong sagot ni Jesus dito sa Luke 11:28? Higit pa dyan, yung mga taong
nakikinig ng salita ng Diyos at gumaganap nito. Hindi niya sinabi, oo, totoo. Malaking tulong yung ina ko sa akin kasi lumago ako, malusog ako, etc. Palakpak muna sa Panginoon. Ang sinabi niya, hindi. Higit dito ay yung mga makikinig ng salita ng Diyos at gumaganap nito. Oh. Bakit yun? Importante kasi sa Diyos yung mas importante. Ang problema sa tao, ginawang Diyosa. The new Eve. Yan po, isa pa pong sinabi. Ang bagong Eva. So may Adam and Eve nung una, tapos si Jesus, the second Adam, ngayon merong new Eve. Not to say second Eve. The new Eve, si Maria raw. In her cooperation, reversing the fall. So dahil si Maria ay dumating, kalimutan na natin yung kasalanan ni Adan at Eva. Dahil may Maria ng bago. Ang tawag, bagong Eva. Ay, wala po sa Bible po yan. Yung assumption na yan, mga kapatid, pumasok sa langit basta-basta si Mary. At naging doktrina to, kailan? 1950 lang. Naging doktrina, assumption. Happened before Mary's death. Belief in the ascension of Mary to heaven became a Catholic doctrine in 1950 by Pope Pius XII. Church, I tell you, balikan lang natin yung sinabi ng Bible. 3. Simple things. Mary did not ask to be worshipped. In fact, Mary worshiped God. At kung maunawaan na lang nila bandang huli, itong si Maria, mga kapatid, ay naging pakumbaba, cling on the Lord, and she prayed, and she received the Holy Spirit. And because of her being that, dumating ang Panginoong Hesukristo sa ating panahon para tayo ay lahat magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah! Praise the name of the Lord. We can find, mga kapatid, in closing, the reward of Jochebed, of Ruth, and Mary is rooted in their faithful, often unheralded service to God through raising and nurturing the next generation. Number 2 things, lasting impact. Ang mga ginawa nitong mga nanay na ito ay not in vain, hindi sayang. At last ay it leaves a legacy of faith. Ito po'y nag-iwan ng pamana ng pananalig sa lahat. In fact, one example is Louis and Eunice in 2 Timothy 1-5. Paul said, I'm reminded of your sincere faith, a faith that lived first in your grandmother Louis and your mother Eunice. And now, I am sure, lives in you. So, ibig sabihin, pagka ikay makadiyos, yung pamana mo sa iyong mga anak, hindi lang pagkain, hindi lang happy memories, hindi lang prayer, etc. Higit sa lahat, yung kaligtasan, yung faith na ipamana mo sa iyong mga anak. At pagka napamana mo sa iyong mga anak, hindi na po yan lulubayan at aalisan ng inyong mga anak. Ang sabi nga ng Bible, train up a child in the way they should go. When they are old, they will not depart from it. Hallelujah. Thank you, Jesus.